Pagbasa ng banal na kasulatan mula sa aklat ng Lucas chapter 1 verses 67 until 79. Napuspos ng banal na espiritu ang ama ni Juan na si Zacarias at kanyang ipinahayag, "Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat inalala niya at tinubos ang kanyang bayan. Sinugo niya sa atin ang makapangyarihang tagapagligtas mula sa angkan ng lingkod niyang si David. Ito'y ayon sa ipinangako niya noon pang unang panahon sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta. Ipinangako niya na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa lahat ng napupuot sa atin. Kaawaan niya ang ating mga ninuno at tutuparin ang banal niyang kasunduan sa kanila na kanyang ipinangako sa ninuno nating si Abraham. Ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway upang makapaglingkod tayo sa kanya ng walang takot at maging banal at matuwid sa kanyang paningin habang tayo ay nabubuhay." Sinabi naman ni Zacarias sa anak niya, "Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasang Diyos. Dahil mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang mga tao sa kanyang pagdating. Ituturo mo sa kanyang mga mamamayan kung paano sila maliligtas sa pamamagitan ng kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Dahil maawain at mapagmahal ang ating Diyos, ipapadala niya mula sa itaas ang tagapagligtas tulad ng pagsikat ng araw, upang tanglaw ang mga taong nasa kadiliman at takot sa kamatayan, at tayo'y patnubayan sa daan ng kapayapaan." Ito ang salita ng Diyos. Amen. Thousand generations falling down in worship, sing a song of ages to the Lamb. And all who have gone before us, and all who believe, will sing a song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the Angels
highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Jesus, your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creations cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Your people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. You will always be. Holy, holy forever. Merry Christmas! Christmas. Happy holiday. Holiday. Magandang gabi po mga kapatid. Sa pagpapatuloy po ng ating online simbang gabi, muli po tayong lahat ay inaanyayahang magnilay sa hiwagang dulot ng Kapaskuhan. Sa gitna ng lamig, sa katahimikan ng madaling araw, sa pagod na naranasan natin na sa mga nagdaang linggo, tayo pong lahat ay naririto dahil naniniwala po tayong may dumarating na ilaw. At yun po ay walang iba kundi si Jesucristo. Ang tema po natin ngayong gabi ay tungkol sa pagdatal ng ilaw o signs of the dawn's coming. Hango po ito sa awit ng propesiya ni Zacarias, isang pusong tumahimik dahil sa kawalan ng pananampalataya. Ngunit, muling nagliwanag nang makita ang katuparan ng pangako ng Diyos. Mula po sa narinig nating pagbasa ng kasulatan, makikita natin ang tatlong pangunahing palatandaan na nagpapakita ng pagdating ng liwanag ng Diyos. At sa bawat palatandaan po, ay may hamon at paanyaya para sa ating mga mananampalataya. Ang una pong palatandaan ay ang palatandaan ng katuparan ng pangako ng Diyos. Mga kapatid, hindi pa man lumilitaw ang araw na abot tanaw, may mga palatandaan na ng pagdating nito. Ano po ba yung mga yon? Ang pagnipis ng dilim, ang paglamig ng hangin, ang pag-awit ng mga ibon. Ganyan po ang ginawa ng Diyos sa bansang Israel. Matagal silang naghintay, mahigit 400 taon,
na walang maliwanag o malinaw na propesiya. Tila walang pag-asa. Tila walang liwanag. Pero sa katahimikan ng mga panahong iyon, ang Diyos ay kumikilos. Marahan ngunit matatag. Lihim ngunit totoo. At nang dumating ang araw na ipinanganak si Juan Bautista, bumukas ang bibig ni Zacarias at nagsabing, natupad ang pangako. Mga kapatid, kahit gaano man katagal ang ating paghihintay, ito man ay kaginhawaan o sagot sa ating mga panalangin, panalangin himala o pagbabago. Kung nangako ang Diyos, ito ay kanyang tutuparin. Baka may mga panalangin tayo na ilang taon na po nating idinudulog sa ating Panginoon. Baka meron po tayong mga karamdaman o yung mga miyembro ng pamilya natin, yung mga mahal natin sa buhay. Meron man tayong alalahanin na matagal na po nating daladala. May mga bigat tayo na tila ba walang katapusan. Ngayong simbang gabi mga kapatid, may sinasabi po ang Diyos sa bawat isa sa atin. Ang sabi po ng Diyos ay, mga anak, huwag kayong bibitiw. May ginagawa ako at paparating na ang ilaw. Napakasarap po sa pakiramdam marinig mula sa ating Panginoon. Panginoon yung mga salitang yun, di po ba? Kaya naman, kung tayo nga po ay isa sa mga nabanggit na may mga pinadalangin, may mga inaalala, may katiyakan pong pahayag ang ating Panginoon. Na huwag po tayong bibitiw sapagkat meron siyang ginagawa. At ang liwanag sa buhay ng bawat isa sa atin ay paparating na. Naalala ko po yung sinabi nung ninang namin sa kasal. Before po kami ng mga anak ko pumunta dito sa Canada, napakadami pong struggles, napakadami mga hindrances. So, I feel anxious, I feel doubtful na mabubuo pa ba kaming pamilya, magkakasama-sama pa ba kami. Pero, dun po sa sinabi ng ninang ko, sabi po niya, idulog mo lahat sa Panginoon. Magsumbong ka sa Kanya, sabihin mo lahat. At kapag nasabi mo na sa Lord lahat ng yon, mapanatag ka na. Dahil ibinigay mo na lahat ng alalahanin mo sa Kanya. So wala ka ng dahilan para dalhin yon or para mag-worry ka pa. Dahil binigay mo na sa Lord, wala ka ng dapat alalahanin pa. At ganoon din po yung gusto kong i-share sa inyo. Dahil totoo po na kapag tayo nanalangin, hindi na po natin dapat yon dalhin sa mga puso natin. Dahil pinagkaloob na natin sa Panginoon. Sinurrender na natin sa Kanya. So there's no sense or there's no reason para mag-worry pa po tayo about doon sa bagay na ipinagpanalangin po natin sa ating Panginoon. So kapit lang mga kapatid, may ginagawa ang Diyos at paparating na ang ilaw para sa ating mga buhay. At ang pangalawa po ay ang palatandaan ng awang nagliligtas at nagpapabago. Kapag papalapit na ang araw, hindi lang lumiliwanag ang paligid, di po ba? Ano-ano pa po ba yung mga nangyayari o unti-unting nagaganap? Hindi po ba unti-unti ring nagiging malinaw o maliwanag ang mga bagay sa ating harapan? Ang awa ng Diyos ay palatandaang lumalapit siya sa atin. Sa panahon ni Zacarias, ang Israel ay napagod. Napagod sa paghihintay, napagod sa mga kasalanan, napagod mabigo, napagod sa mga pag-uusig at marami pang iba. Pero hindi tinulak ng Diyos ang bansang Israel. Sa halip, inabot ng Diyos ang bansang ito. Kaya dumating ang Mesyas, hindi dahil karapat-dapat tayo, kundi dahil maawain ng Diyos. Hindi dahil perpekto tayo, kundi dahil mahal tayo ng Diyos. At hanggang ngayon, iyon pa rin ang dahilan kung bakit may Pasko. Marahil ngayong gabi, may mga
kabigatan tayong dinadala, kasalanang paulit-ulit nating nagagawa, mga pagkukulang sa pamilya, sa mga relasyon na muntik nang masira, sa mga puso na nasasaktan. Ngunit tandaan po natin, mga kapatid, na ang awa ng Diyos ay unang sumisilay bago pa man sumikat ang araw. At ang pagkilos ng kanyang awa ay may kapatawaran. May bagong simula, may pagbabagong di natin kayang gawin na mag-isa. Napakaganda po at napakasarap sa pakiramdam. At ang pangatlong palatandaan po ay ang palatandaan ng tunay na ilaw. Si Jesus na Mesiyas. Ang pinakamalaking palatandaan sa lahat ay hindi yung isang senyales, kundi isang persona, si Hesukristo. Siya ang tinatawag ni Zacarias na araw mula sa kaitaasan, ilaw sa mga nasa kadiliman, gabay patungo sa kapayapaan. Hindi tumatanglaw ang araw para hatulan ng dilim, kundi para itaboy ito. Ganyan po ang ating Hesukristo. Hindi siya dumating para patayin or kutsain ang ating mga kahinaan, kundi para palayain tayo mula rito. Kaya't anumang dilim ang dinadaanan ng bawat isa sa atin nitong nagdaang taon, kaguluhan, karamdaman, kalungkutan, pagkawala, pagod, or pag-aalinlangan, ang ilaw ni Kristo ay sapat upang tayo ay palayain mula rito, upang ang lahat ng ito ay pawiin. Walang dilim na kayang pigilin or pigilan ang pagsikat ng araw na dala-dala ng ating mahal na Hesukristo. Ganito ang mensahe ng Pasko. Hindi hadlang ang dilim, tanda lamang ito na paparating na ang liwanag. Yun po mga kapatid, na narinig natin yung mga palatandaan ng pagdating ng ilaw. Ngayong Kapaskuhan, meron pong hamon para sa atin ngayong gabi. Na tayo pong lahat nawa ay maging palatandaan rin na pagdating ng ilaw. Ang pagdating ng ilaw ay hindi lamang upang tayong lahat ay makinabang, kundi upang tayo rin ay maging daluyan ng liwanag para sa iba. Kung ang Diyos ay tapat, maging tapat din po tayo sa Kanya. Kung ang Diyos ay maawain, maging maawain din po tayo sa ating mga kapwa. Kung si Jesus ay ang ating ilaw, maging pag-asa tayo ng ating pamilya, sa ating iglesia, at sa mga komunidad na ating kinabibilangan. Sa ating mga tahanan po, nakikita ba natin o nakikita ba sa atin ang liwanag? O tayo po ay nagdadagdag ng dilim? Sa mga trabaho po or negosyo, tayo ba'y patotoo ng katapatan at kabutihan ng Diyos? Nagre-reflect po ba ito sa ating mga ginagawa sa trabaho or sa ating mga negosyo? Sa atin pong mga iglesyang kinabibilangan, tayo ba ang pintig na nagbibigay diin sa buhay ng Diyos? O tayo ang dahilan ng pagod at paglayo ng iba? Ngayong panahon ng simbang gabing ito din po ay panahon ng pagbangon at pagbabalik loob. Hindi na po uso yung mag-backslide, sabi nga po sa isang kanta, diba? Ito po ay panahon ng pagbabalik loob sa ating Diyos. Ito rin po ay panahon upang ipakita sa mundo. Narito ang ilaw at kasama niya ang mga anak niya na nagliliwanag. Sa akin pong pagtatapos, mga kapatid, habang papalapit po ang araw ng Pasko, na-excite po ba tayo? Or busy po ba tayo? Or kung ano man po yung ating mga ginagawa? Tandaan po natin ang tatlong katotohanang nabanggit ngayong simbang gabi. Ano-ano po ba yon? Ang Diyos ay tumutupad ng pangako.
ang Diyos ay puspos ng awa. At ang huli, si Jesus, ang tunay na ilaw na sumisira sa lahat ng kadiliman. Kahit anumang gabi ang pinagdadaanan ng bawat isa sa atin ngayon, hindi po ito magtatagal. Sapagkat ang liwanag ay hindi napipigilan. Ang pag-asa ay hindi nauubos. At ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kumukupas. Ito ay laging bago bawat umaga. Sumaatin nawa ang pag-asa, ang pag-ibig at liwanag na dala ng bawat umagang dumarating. Amen. Merry Christmas po! God bless us all. Sinabi ng propeta, libo-libong taon na ang nakalipas. Isang hari ay darating upang magligtas sa mundo. Hindi simpleng tao, kundi Diyos na nagkatawang tao. Ang pangako ay natupad sa Pasko ng unang siglo. Papuri sa hari na ipinanganak sa atin, kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos. Walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Salamat sa Pasko, ang hari ay nandito na. Jesus, Jesus, ang hari ng sangkalupaan. Jesus, Jesus, ang Diyos na nagkatawang tao. Papuri, papuri, sa hari na'y pinanganak. Ang propesya ay natupad, si Kristo ang hari. Mula sa pangako hanggang sa sabsaban ng Bethlehem, ang plano ng Diyos ay perpekto at tumpak. Hindi nagkamali, hindi nagkulang sa pangako. Ang hari na hinintay ay dumating sa tamang panahon. Papuri sa hari na ipinanganak sa atin, kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos. Walang gama, prinsipe ng kapayapaan. Salamat sa Pasko, ang hari ay nandito na. Jesus, Jesus, ang hari ng sangkalupaan. Jesus, Jesus, ang Diyos na nagkatawang tao. Papuri, papuri, sa hari na'y pinanganak. Ang propesya ay natupad, si Kristo ang hari. Kaya ngayong Pasko, yumukod tayo sa hari. Hindi lamang sanggol, kundi Diyos na umupo sa trono. Ang kanyang kaharian ay walang hanggan at walang katapusan. Papuri sa hari na ipinanganak sa atin, kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos. Walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Salamat sa Pasko,